Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Tayo po muli ay babasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 1, talatang 4 na po hanggang 4 na po at 5. Ebanghelyong babasahin sa araw po ng Huwebes, Enero 11, 2024. Ganito po ang sinasabi, nung panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang reflection po ay hahanguin natin sa aklat ng simbahay sa kanyang pagsasa Diwa 2024. Ibig ko, gumaling ka. Ano ang sabi ng mga salita na namutawi sa bibig ng ating Panginoon sa isang taong lumapit at nagmamakaawa sa kanya na siya'y pagalingin sa karamdaman? Ano ang sabi ng Panginoon? Ibig ko, gumaling ka. Ayan. Kaya ngayon, ikaw na nakikinig ngayon, ano ang iyong pagsubok, problema, suliranin? Ano ang iyong kailangan? Ano ang iyong sadya sa Panginoon? Ano ang ibig mong ipagmakaawa sa Kanya? At kapag naramdaman ni Jesus yung habag, ibig niya na ikaw ay tugunin, ikaw ay sagutin, ikaw ay pagalingin sa Kanyang karamdaman. Ibig ko, gumaling ka. Walang ibang hangarin ng Diyos kundi pawang kabutihan at kagalingan natin. Kaya ikaw na dumaraan sa mga pagsubok ng sakit at karamdaman na sa tingin mo'y parang wala ng lunas, walang kagalingan, tandaan natin, ang ketong noong mga panahon na yun ay walang lunas. Ngunit sa isang iglap, nang siya'y dumulog at ilapit kay Jesus nang may pananampalataya, gumaling ang kanyang karamdaman. Ito ay bunsod ng kanyang dakilang pag-ibig sa tao na nilikha niya sa kanyang wangis. Kaya niyang pawiin ang anumang sakit, paghilumin ang anumang sugat, at burahin ang anumang peklat, kahit pa nga ito ay gawa ng ketong. Tandaan, walang kapangyarihan ang anumang karamdaman sa harap ng Diyos. Nilulusaw ito, naisin lamang niya. Nalulusaw ang sakit at karamdaman. Ang mga bahid, peklat at marka ng sakit at karamdaman ay kaya niyang alisin, kaya niyang tunawin, kaya niyang pagalingin. Higit sa kagalingang pisikal, mas kailangan natin ang kagalingang espiritual. Totoo din naman ito, mga kapatid, no? Pero kung kaya niyang pagalingin ang mga karamdamang pisikal, paniwalaan mo, kaya ding pagalingin ng Diyos ang ating mga karamdamang espiritual. Mas kailangan natin ang kagalingang espiritual. Ang mga peklat na dulot ng ating pagkakasala ay dagling mapapawi kung hihingi tayo ng awa at kapatawaran sa Diyos. Kaalinsabay ang pagbabagong buhay. Tatandaan po natin na yung taong may ketong dito, hindi naman siya gagaling kung hindi siya dumulog at lumapit sa ating Panginoong Hesus. Tayo din na may mga karamdamang espiritual, kailangan natin niyang idulog at ilapit sa Panginoon para tayo pagalingin sa ating mga karamdamang ding espiritual na atin pong nararanasan. Kaalinsabay ang pagbabagong buhay. Nais ng Diyos na magbalik ang dati nating ganda sapagkat nilikha niya tayo sa kanyang wangis at larawan. Hinihintay niya ang ating taus-pusong pagbabalik loob at muling pagkilala sa kanyang pag-ibig na walang
upas. Maraming salamat sa inyo pong panonood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Bye-bye and God bless us all.